Ang karakter ng isang tao ay napakahalaga. Ito ang nagdedetermina ng ating mga desisyon. Ito ang lalong nagpapalawig ng ating mga potensyal at ito rin ang tunay na susi sa tagumpay. Sabi nga, kahit mahusay ang isang tao pero pabaya sa karakter, babagsak siya sa dulo. Pero ang taong lumalago ang karakter kahit ang kakayahan niya ay payak, ay sigurado namang may paglago pa sa buhay. Maraming paraan para lumago ang karakter ng isang tao. Pwedeng sa pag-aaral. Yun bang naiintindihan natin ang role ng karakter sa ating buhay? Nakikita natin ang epekto nito sa buhay at lipunan. Nalalaman natin ang mga paraan para ito'y palaguin. Maaari ring lumago ang karakter sa pamamagitan ng ibang tao na siyang nangangalaga sa atin. Maaaring mentor, accountability partner, tunay na kaibigan, at iba pa na siyang may lakas ng loob na komprontahin tayo kung kinakailangan o kaya naman ay i-encourage tayo kapag kami pinagdadaanan. Ang isa pang nakapagpapalago ng karakter ay ang mga pinagdadaanan. Ang kabiguan at krisis ay hindi welcome sa buhay natin. Pero kahit ayaw natin sa mga ito ay dumarating din naman. Pero itong mahalagang pag-isipan. Hindi mo gusto pero dahil nandyan na rin naman, matuto ka na mula sa mga ito. Ang krisis at karakter kasi ay halos laging magkasama. Sa mga pagkakataon na may krisis, ang karakter ay nalalantad. Hindi rin maikakaila na ang tamang karakter ang makapagsasabi kung sino ang magiging tunay na matagumpay sa gitna ng krisis. Kung nakaranas ka na ng krisis sa buhay, alam mo na bahagi sa hirap sa pagharap nito ay ang pagsusumikap na intindihin kung bakit nangyari ito. Meron kasing mga krisis na alam mong dadanasin mo dahil alam mo na hindi ka namuhay ng tama. Pero batid natin na meron ding krisis na dumarating sa kabila ng pamumuhay ng tama. Alam mo, ang Bible ay may ibang perspektibo sa krisis. Ang sabi ng Roma 5:4, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao at kung mabuti ang ating pagkatao ay may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ilang bagay ang mahalagang matutunan. Una, ang krisis ay maaaring maging instrumento ng Diyos sa pagpapalago sa atin. May mga pagkakataon na mas lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos at natututunan nating mabuti ang mga mahalagang aral ng buhay sa gitna ng krisis. Pangalawa, ang krisis ay pagkakataon upang ma-evaluate natin ang ating sarili. Nakikita natin sa pamamagitan ng ating mga krisis ang mga bagay na kailangan nating i-improve at nagiging hamon ito na harapin ang mas mainam ang buhay. Pangatlo, ang krisis ay pagkakataon para magkaroon tayo ng sariwang karanasan mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng sariwang karanasan ay nakikita nating lalo ang katotohanan na ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan, at patuloy na kumikilos sa ating buhay. Kaya't kung ikaw ay dumaranas ng krisis, gawin mo itong pagkakataon upang lalong maging matibay sa pananampalataya at maging sensitibo sa pagkilos ng Diyos. Maaaring maging pagpapala ang isang bagay na sa umpisa ay iyong tsinatyaga. Kaya, asa ka pa.